So, andito ako ngayon. Ang ano po dito, ano, talaga po, ang mga nabubuli, no, later, pagka nabigyan po ng proper guidance, binigyan ng importansya, they become a good leader. So, kasi ang ano po dito, no, ang ano po dito is, ang suggestion ko lang, Mr. Chair, no, yung ating, yung ipunin natin yung mga nambubuli, bigyan natin ng training, and then, nagawa ko na po yan, ano, uh, yung mga bully, no, nagawa ko na po yan na maging leaders, and they are very effective. So ngayon po dito, no, education begins at home. Tapos effective, kailangan po natin yung effective partnership, collaboration with community and schools. So ang ano po dito is we need to train the parents and then ilagay po natin, i-define po natin ang duties and responsibilities ng PTA. No, isama po natin dito sa bullying, no? At meron po nga tayong DepEd Order number 7 of 2022, no? Anti-Corruption Committee, and before in 1988 meron po tayong anti-corruption, no? Members po diyan yung mga bata. So ang ano po dito, let's activate din po as ang PTA monitoring, reporting ng ano po ng mga sama nangyayari sa school kasi tulad ng ginagawa namin sa Pasay, kapag ka mayroong nabubuli, andiyan kami. So ngayon, what we do, even do sa labas ng eskwelahan, nakita namin na uniforme, nagiinuman, nag-ano, we do actions, we report sa loob ng eskwelahan. And sa position paper ko po, ano, by experience po, talaga, I was in DepEd in 2020, I started in 2003 as a volunteer and then became a PTA in 2013. So doon ko nakita na ang mga magulang, ang mga parent, ang mga guardians, no? Talaga pong tumutulong sa school para sa mga bata. And they don't need any, kung bayaran sila, no? They are full volunteers. Yun lang po, sir. Mr. Chair. Thank you for that intervention, Mr. Rodriguez. Uh, sir, uh, can you state your name, sir? Hindi ko makita yung. Good afternoon. I'm Mr. Junimel Salvador from Bulacan, PDA. So, sir, nakikita po natin na ang laki ng problema ng Child Protection Committee natin, especially yung sa ating guidance. Now, the problem is out of 45,000, only 874 schools ang fully functional. Nakita natin 0.5 lang, less than 0.5% lang ang nandiyan dyan na merong guidance counselor, merong child protection committee. Now, tingnan natin mabuti dito sa how accurate the report is. Marami pong reports, marami po nakakarating po sa amin na hindi po nakakarating sa division office, even the barangay. Yung mga bullying incident, yung pag-aabangan dyan sa labas ng mga schools, especially the high schools, even in an elementary school, grade 6, nag-aabangan, nagsusuntukan. Because as early as 10 years old, they are member of the gang. Now, ano po yung position namin dito? Ang position po ng National PTA, dapat i-transfer na natin yung bata, magkaroon ng bagong environment. Kasi as early as 3 years old, we need to train our child in the way he should go when he is old. He will not depart from it. Ayan yung sinasabi sa Proverbs. Now, involvement and investigation. As a former MAPE teacher in private school and also the prefect of discipline, I learned that most of the student committed bullying because of the dysfunctional family. Second, wala po silang takot na gumawa because of the Juvenile Delinquency Act. Why? Tingnan mo yung insidente sa Parañaque. Yung sinaksak is 14 years old. Ang nanaksak is 15 years old. So ano ang magiging action ng school and action ng ang magiging sanction sa magulang? Dapat i-revisa natin na as early as 13. Kasi nag-iisip na sila eh. As early as grade 7, dapat naiisip na nila. Kasi dyan po nag-i-start. Next, katama po yung sinabi ni Sir Willie Rodriguez, education begins at home. Meron pong kasabihan, pinapanood ko doon dati sa noong 90s. Sa mata po ng isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama.
pag ito'y ginagawa ng mas na matanda. Next, what is the role of the parent? Yung ginawa po natin in Bulacan, we create a parenting seminar for Parent Teachers Association. Nakipagtulungan po sa amin ang aming mayor, si Mayor Arthur tsaka si Congresswoman Florida Robes, para ipasok po namin yung Child Protection Policy, Anti-Bullying. So, noong July 21, 2024, nag-conduct po tayo ng seminar. At marami pong natutunan ng mga parent na dapat we are partners. Hindi lang dapat role ng teacher yung ibigay natin. Katulad ng sinasabi ni ma'am, napakaraming trabaho ng teacher as also an educator in private school. Nakita ko, I investigate. Sabi niya, sabi ng estudyante ko dati, anak, bakit mo ginagawa yan? Kasi po, sinasaktan po ako ng magulang ko. Battered children. At nakikita din niya yung sinasaktan yung magulang niya. Now, anong ginagawa niya? Sir, ginagawa ko po to. Bakit? Kasi sir, para hindi rin ako bulihin. Nambubuli siya para hindi siya mabuli. Now, GMRC, sabi nga sa RA 11476, yung GMRC dapat matagal na, tama yung sinasabi ni Senator Win Gatchalian. Dapat po makita, hindi lang puro plano. Tama yung sinasabi ni Senator. Hindi lang puro plano, dapat action. Meron po sinasabi sa Abraham Maslow Hierarchy of Needs, yung love and belongingness. Dapat maipakita as a parent, mapakita natin yung pagmamahal natin sa anak natin. Next, yung self-belongingness. Baka wala na tayong panahon sa mga anak natin kausapin. Third, dapat ma-realize niya na self-realization that bullying is a crime. Na mali. Hindi lang paper and pencil lang nag-aaral tayo dito. Hindi. Kasi pag nag-aaral tayo paper and pencil, naglulukuhan lang tayo. What we want is action. Ma-realize ng bata na mali yung ginagawa niya. Yun po dapat ang pag-aralan natin. Hindi lang paper and pencil and values education form. Kanto, hindi yan ang solusyon. Kailangan ma-realize. Alam nyo ba, 90% of the student now is learning from the YouTube and the Facebook. Only 10% inside the classroom. Sinasabi ko po to kasi mas marami silang alam at marami sila nakikita. Ngayon, pinagtatanggol nila yung sarili nila. Bakit? Pag nasigaw ang mga, tama yung sinasabi ng ating principal, pag nasigaw ang mga estudyante, kinabukasan na sa division office ka na, nakareport ka na ng 888. Ano ang magiging role natin? Dapat magkaroon ng scope and limitation yung mga teacher. Ano lang yung dapat nilang gawin? Kasi ngayon masigawan mo. I conducted the investigation, nasigawan yung bata. Anong ginawa niya? Nagsumbong sa division office. Pero mali yung bata. See? Dapat, before we create a certain a module, kailangan makita nila yung actualization. What is the reality? Hindi lang talaga plano. Next. Ano pong sanction? Nakita ko po dito yung strengthening. Dapat yung perpetrators, auto-transfer na. Kailangan nilang ng bagong background. Kasi, pag ginawa nila, papatawarin mo lang sila at doon pa rin sila mag-i-stay. They will continue bullying and bullying and bullying. Next, detention of DSWD for DSWD. Tama yung sinasabi yung stand ng NPTA. Bakit? Kailangan magkaroon ng intervention and rehabilitation for student and also the parent. Then, involvement. Dapat mayroong participation. Ang ginagawa po natin sa lugar namin, there should be an orientation in every school year. There should be an orientation. Dapat involvement ng local government unit yan. So dapat may mga focal person ng local government unit na magsasabi kung halimbawa 100 schools, 59 schools. 59 schools dapat mayroong magsasalita dyan. Why? Kasi hindi tayo naglalaro dito. Gusto pa ba na natin magkaroon na naman ng masaksak na naman? Sabi nga, we are learning from the video. Pero dapat hindi na maulit. Tama yung sinasabi.